sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Well, I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more, my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that's my first priority. Damdaming Bayan. Yan ang sabi ng Pangulong Marcos, abay dahan-dahan na approach at no silver bullets versus drugs. Yan ang sinasabi ng Pangulong Marcos kahapon. Taliwas po sa kampanya noon ng dating Pangulong Digong na mabigat. Abay, ang Pangulong Digong ay maayong buntag. The owner is dead or alive. Ayan, pero sana Mr. President, abay may masampulan na big fish ika nga. Kasi sa kabila ng mga drug campaign ng dating Pangulong Digong, ang daming natokhang. Pero ang naging problema po, mga kaibigan, mukhang wala tayong nahuling big fish ika nga. Asaan yung mga drug lord? Nasaan yung mga drug traffickers? Tag-araw na po mga kuya, mga ating mga misis. Nako, magandang umaga po sa mga tinamaan ng power outage kahapon. Abay, lalo na umiinit ang panahon, mga lolo, mga lola, ingat. Abay, sa Aborlan, Palawan, nakapagtala ng 46 degrees Celsius heat index kahapon. Abay, tinalo na ang dagupan na Pangasinan na Mayora Belena Fernandez. Ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, nagdeklara ng red and yellow alert. Samantala ang Meralco naman, Joe Saldariaga, abay nagkaroon din po ng rotational brown out. Mukhang inaasahan pa po, mahibigan sa mga susunod na araw yung mga ganyang power outage. Pero ang tanong, Mr. President Apo Pangulo, Mr. President Bonget Apo Lucas Bersamin, nasaan ang mga opisyal ng Department of Energy? Nasaan ang opisyal ng National Powerless Corporation? Diyos ko po, mahabagino. Abay, in fairness din sa NGCP at Meralco, sila ay distributor lang naman Pero ang dapat nating kalampagin dito, Mr. President Apo Lucas Bersamin, pwede ba, Mr. President, yung mga cabinet members natin, abay, pwede bang gawan sila ng pagsumiti ng Apo Lucas Little President, sir? Pwede ba, Apo Lucas, na ang mga cabinet members every quarter magbigyan ng accomplishment report?
Abay, itong Department of Energy, mahabigan, kung bibigyan natin ito ng grado, 5 ay ang bagsak, ha? Abay, dapat pagka bago pa sumapit ang summer season, dapat may programa na po ang Department of Energy, ha? Ang National Powerless Corporation. Sino ba ang presidente ng NAPOCOR? Hindi natin naririnig po, mga kaibigan. At lalo naman yung secretary ng Department of Energy. Mula po nung umupo ang Marcos administration, mga kaibigan, wala tayong narinig na programa, mga kaibigan, mula po sa Department of Energy. Abay, Mr. President, pag ganito official natin, palitan na ang mga yan. At ayun, ang pangalan pala ng meron palang presidente ang official ang National Powerless Corporation, NAPOCOR. Abay, ang president pala ng NAPOCOR ay pangalan nito, ha? Fernando Martin Rojas. Aba, sino siya? Kamag-anak ba ito ni Secretary Mar Rojas, Senator Mar Rojas? Ano ang ginagawa po niya sa NAPOCOR? Ano ang ginagawa niya sa Department of Energy? Ngayon po, eto po, mahabigan sandamakmak na naman. Grabe ang power outage. Ngayon pong summer season o kaya panahon ng taga-init. Abay, kung wala rin, baka naman hinihintay nyo pa yung pinaplanong nuclear power plant. Abay, bago pa dumating yan, abay, magtrabaho naman kayo. Ano ang ginagawa ninyo, ha? Abay, maglatag naman kayo ng programa. Walang hiya, ha? Alam po niyo, Mr. President, Apo Lucas Bersamin, yung ganitong kapalpakan, walang magandang ginagawa ang opisyal natin. Alam po niyo, Mr. President, sa iyo po ang latay nito. Hindi naman sa kanila. Sa Administrasyon Marcos po ang latay ng ganitong sablay kapalpakan na opisyal natin. Daming bayan. Ay, nako talaga, ha? Kaya siguro, Mr. President, yung mga NPA dyan, non-performing assets, palitan nyo na. Ayun, Fernando Martin Nani Rojas is the new NAPOCOR president. Nasaan siya? Anong ginagawa ngayon? Sunod-sunod ang power outage. May ang tawag dyan, red alert, yellow alert mula sa NGCP at Meralco. Ang mga taga-gobyerno, private yan. Anong ginagawa ng mga nasa gobyerno, Department of Energy, NAPOCOR? Mga inutil. Daming ay, nako talaga, oo. Anyway, mga kaibigan, magandang umaga rin sa ating mga public school teachers. Ay, Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio, may nag-viral na nag-walkout nga ba? Saan ba yun? Saan ba yung affair na yun na kumakalat na viral ngayon na parang nag-walkout ang Inday? Pero ang sabi po ng DepEd mga teachers, mga classmates, ha? Abay, ang sabi po ng DepEd sa mainit na panahon, abay, yun daw po mga public school teachers ay pwedeng hindi magsuot ng kanilang uniforme. Ayan, pwede raw po ang magsuot ng alternative uniform. Ano ba yung alternative uniform, Madam Vice President, ha? Abay, Yusek Powa, ha? Pwede ba rito ang pwede ba yung mga teachers natin mag-duster na lang o kaya mag-shorts? Daming bayan. At siyempre para sa mga sandali lang, Mr. Joe Saldarriaga, ha? Abay, para po sa mga nais kumita ng pera, ayan, makikinig lang sa DZRH. Ang ating DZRH malakas promo, si Sherwin Alfaro, ang nino ng bayan. Andyan po ngayon sa may bagong baryo Caloocan. Aba, nandyan pala kina Mayor Along Malapitan. Daming bayan. At narito na ang spokesperson ng Meralco. Alamin nga natin kung ngayong araw po ng Miyerkules, mga ateng, ha? Ayan,
ngayong araw ng Miyerkules ay gaano ba kalawak ang tatamaan ng brownout ngayon? Kasi announcement nila kahapon halos buong Metro Manila. Kasama pa yata ang Cavite, Laguna at Quezon. Narito si Mr. Joe Saldarriaga ng Meralco. Ayan, Joe Saldarriaga Pangilinan. Mr. Joe, magandang umaga sa iyo, pare Koy. Yeah. Good morning, paring Lakay, Deo, Makalma, mabuhay ka. Maraming salamat sa pagkakataon sa tawag ninyo. Ay, oo. Kailangan namin announcement mo, Joe, para ang ating mga kababayan ay makapaghanda para bago ba na sumapit ang brownout, at least nandun na sila sa mga mall, magpapalamig, ano, ha? Anyway, Joe, Actually, anong mga announcement natin ng power outage ngayong Miyerkules? well, for today, Deo, Lakay, mukhang naka-yellow alert lang ang status natin. That's the latest na nakalap namin from the system grid operator. Mm-hmm. So, kami naman, kung ano man yung maging situation in terms of the supply forecast, mag-a-adjust lang tayo. But of course, nandiyan dyan, naka-standby, nagamit din kahapon ng ating partnership with the big customers, yung residential at commercial, yung interruptible load program. So medyo na-minimize natin yung instances ng interruptions na nag-umpisa ng 4:15 na kahapon. Hindi naman malawakan na Lakay Deo. There were just some areas that were affected. So hopefully today, since ang info namin yellow alert tayo, hopefully wala nang mangyaring ganong aberya o yung interruptions dito sa sakop natin franchise. Ayan na. So pagka yellow alert, okay lang. Medyo manipis na ang supply pero hindi magdudulot ng brownout, Joe. Yes, sana Deo. We're hoping na maitawid yung today dahil ibig sabihin naman kasi ng yellow, bagamat may reserva ka, medyo manipis. Pero hopefully makatulong yung ginagawa natin dun sa tinatawag na demand side management. And hopefully this will be enough to avert kung ano mang interruptions na mangyayari. Pero sana wag naman. Ayan. Kailan natin malalaman na, Joe, kung magkakaroon ng brownout? Kailan ninyo malalaman kung yellow or red alert ngayong Miyerkules? Well, since yellow tayo, Lakay, ang ating ina-anticipate dito is, as I mentioned, although there is reserves, it's not really that comfortable. Well, it is what it is, no? Yung sitwasyon natin. So, on the end of Meralco, naka-prepare naman tayo sa demand side management. At wag naman sana, pero yung demand management which will necessitate yung rotating interruption, sana wag naman mangyari. Ayan. I'm quite optimistic na baka naman sakali maitawid natin uli itong araw na to. But just in case magkaroon ng problema, Lakay, makakaasa kayo, inform namin ang publiko. Ayan, para makapag-mall muna yung mga senior citizens natin pagka bago sumapit ang brown, at least pagka alam na may schedule na ganyan, mapaghandaan ba? Nabanggit mo yan, senior citizens, ako'y tumawid na rin doon. No? Paalala lang din na let's keep ourselves hydrated. Alam mo naman, kalaban nating tayong mga medyo thundercats na Lakay, yung init ng panahon. No? We have to keep hydrated. Ako yan na nire-remind ko sa mga kapwa ko seniors. Ayan, at yung mga golfers, ayan, ingat-ingat, baka tigil muna o kaya kuha ng umbrella girls, ha? Ayan, ikaw ba yung nag-go-golf, Joe? Babatiin ko lang itong aking kaibigan na si Jera Season, no? Mr. Mag-golf. Medyo thunders na din, so kailangan ng hydration. Ipinaglihi yata sa araw itong si Jera Season, kaya kahit na mainit ang panahon, talagang pagka-golf, walang pinapatawad yan si Jera Season. Anyway, Joe, maraming salamat at teka muna, in the future, ngayon, sabi mo, medyo baka walang brownout ngayon, sa mga susunod na araw, patindi ng init ng panahon. Oo nga Actually, Lakay, itong summer month, ang peak niyan, yung talagang historical, May.
diyan talaga sumisipa yung tinatawag na peak load, no? Peak demand. So kailangan yung load, yung capacity makasabay. So yun yung I think lahat naman sa industry yun ang tinitingnan. Kasi ang Mayo, yan ang pinakamataas yung temperature levels historically. Na-interview ko kahapon si Attorney Alabanza ng NGCP. Sabi niya kaya pala nagkakaroon doon ng pagbagsak ng mga power plants natin. Sa init ng panahon, parang kotse nga, pagka sobrang gamit, mainit ng panahon, nag-overheat yan. Kahit lagyan mo ng coolant yan, bumibigay. Sa mga equipments ng Meralco, Joe, ayan, hindi ba naapektuhan? Hindi ba kakaroon ng pagbagsak na yung mga transmission lines? Well, hindi naman. Nagkaroon lang kami ng ganyang concern ng pandemic kasi lahat ng tao nasa bahay. So medyo nagkaroon ng overloading kung minsan sa ilang mga areas, no, ng mga transformers hindi kinaya. Pero in-address na namin yan Nakita namin yung kailangan gawin. So ngayon wala naman tayong problema. We invested heavily in our distribution backbone and yung ganyang mga senaryo at situations medyo nakapag-prepare na po tayo. Sa Meralco, Joe, sa init ng panahon, wala ba kayong balak na gayahin dun sa rekomendasyon ni Congresswoman Janet Garin? Huwag daw magsuot na underwear. Actually, Lakay, ang importante ngayon in terms of managing overall yung ating supply situation is to keep practicing energy efficiency. Volume ng customers natin is almost close to 8 million. So kung lahat magtutulong-tulong para kahit paano yung masinop, matalino at maayos na paggamit ng kuryente. Hopefully kahit paano maka-agapay na tayo mula dito sa mataas na demand ng kuryente. Naku, may tanong si Lola, super senior na ito, si Lola Nati Lising ng Pasay. Pakita naman kay Joe Saldarriaga, dahil ngayong mainit ang panahon, malakas ang konsumo ng kuryente. Magtataas na ba kayo ng singil ng kuryente, Joe, sa Meralco? No, on the contrary, Lakay, nagbaba kami ng almost 1 peso per kilowatt hour this month. Okay. No? Pinaliwanag ko yan nung nakaraang linggo, and for May, abangan na lang natin. Medyo, of course, mayroong pressure for prices to go up given yung recent situation natin sa supply. Pero maaga pa. Aanunsyo ko yan siguro towards the end of the first week of May. Okay. Baka huwag ka na mag-anunsyo. Wala nang sabi mo kay bossing pangilinan Huwag na mag-power rate increase. Well, ang rates naman, Lakay, is really dependent on the size of the generators. Kasama na din kuminsan yung transmission charge. Yan generation charge na pupunta yan sa mga power producers. Sila naman, depende din sa cost ng fuel. Andyan din yung impact ng foreign exchange, dispatch capacity. Ibig sabihin, ito yung kakayahan nilang bumuga ng kuryente. Siyempre, the more that they are able to provide energy to the off-takers, mas mumura yan kasi diba sa scale yan Ngayon, fuel cost kasama na din yan, and there are other several factors. Pati sa transmission, meron din mga factors involved. So, iba-iba naman yung situation every month. So, kami, the least we can do really is to provide information to the public. Okay, Joe, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Thank you, Lakay. Salamat. Mga kaibigan, spokesperson ng Manila Electric Company, Mr. Joe Saldarriaga. Daming Ayan, at bukod dyan, ayan, sabi ni Kuyang General Alex Go, ayan, pwede na niyang gayahin yung rekomendasyon ni Congresswoman Janet Garin, huwag na magsuot ng underwear. daming Pero alam po niyo mga kaibigan na mga lolo, mga lola, mga misis, mga ateng abay may announce din po ang Maynilad at Manila Water. Abay mukhang magkakaroon din po ng mga water interruption ngayon. Ano ba yan? Abay mainit na ang panahon, nagkakaroon pa ng brownout. Pagkatapos mawalan pa ng tubig. Naku, paano tayo makapaligo niyan? daming
Bayan. Standby sa ating mga report si Standby Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Natukoy na ba kung sino ang may pakana nung tonelada, 2 toneladang shabu dyan sa may Alitagtag, Batangas? Standby Raymond Paas. Aba, sa Senado, itong si Senator Joel Villanueva, abay nag-file na po ng bill, mahabigan, na ipagbawal na talaga ang wangwang, walang wangwang. Standby man ang Milky Rigunan. Tuloy ba ang investigasyon kay dating House Speaker Congressman Pantaleon Bebot Alvarez doon sa kanyang panawagan na i-withdraw ang support ng AFP sa Commander-in-Chief Pangulong Marcos. Although na siya ay nag-I am sorry na kahapon. Damdamin Bayan. At para sa mga birthday celebrants ay Ami Manso, ayan, happy birthday. Uy, binabati ka ni Senator Agimat, Senator Bong Revilla, At happy birthday din kay Kuyang Leo Francisco, Jenny Pineda ng Motoring Today at Glo Compendio. Aba, sa mga birthday celebrants, sabay para masaya ang celebration natin. Para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan, masaya ang barkada, abay dapat meron tayong Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap, magaan na inuman. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo, o CJ, Abay, yung mga associate justices natin sa Supreme Court na mahilig sa golf, ayan, paalalahanan mo sila ulit na huwag mo nang mag-go-golf, kahit na may umbrella girls, abay, baka mamaya ay mahit stroke po sila. Oras, alas 8:29. Ang balitang ito ay hatid 8:30 pa lang pero mainit na ang panahon. Abay, kailangan natin ng pampalamig pagka ganito, At siyempre, kayo po ba ay nakapag-break na ba kayo? Nakapag-relax na ba? Aba, sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan at saka affordable, mga kuya, mga ateng. 24 pesos SRP lang. Ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega. 24 pesos SRP lang yan. Wala pong himala dyan. Talagang 24 pesos ang RC Cola Mega. Damdamin Bayan. Oras alas 8:33. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Damdamin Bayan. Abay, di ba may executive order na ang dating Pangulong Ninoy Aquino noon? Bakit kailan pa mag-file, Raymond? Si Senator Joel Villanueva ng bill para ipagbawal ang paggamit ng wangwang, walang counterflow sa sa mga kalsada natin, yung mga maski government officials diyan o kaya mga nasa private sector. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:38. Ba't para kang malungkot? Hindi ako malungkot, Lakay. Good morning po. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Wednesday. Ayan, mainit na ba sa labas? Kasi yung ating business correspondent, si Michael is my guy, Mukhang nag-golf sa Manila Golf. Kaya, Sir Michael, baka matusta ka, Ingat-ingat. Ang sabi niya, ang aga-aga, ang init-init na Lakay. Ayan. At ang hindi lang panahon na mainit, Mr. Michael is my guy, pati palitan ng dollar, Oo nga, Lakay. Umabot na ng 57 pesos ang palitan ng kada dolyar kahapon po, mga kuya, mga misis. Kaya yung mga inaasahan na baka tumaas ang presyo ng bilihin. Siyempre yung mga General Dizon, yung mga export natin, ayan, di siyempre yung mga ini-import natin, di siyempre tataas yan, mataas ang dollar.
At pagkatapos ano pa ba? Yan ang epekto ng sa ating ekonomiya pagka tumasa ang dollar. Abay, siyempre yung mga ini-import natin mga raw material, Sister El. Tataas din yan. Paggamit sa mga manufacturing, mga pagkain, iba pa, epekto yan. May malaking impact, tataas Lakay. din ang presyo. Daming At nagbo-birthday pala ngayon, Lakay, si Miss Cheska Camille San Diego Bobadilla ng radyo natin. Ayan. Happy birthday, Cheska. Wala ba tayo dyan? Nandiyan lang sa kabila, wala ba tayo dyan? At si Ami Marso, ayan, mag-blow out daw sa Senado mamaya. Ay, talaga ba? Ayan ang staff ni Senator Bong Revilla. Happy birthday po. Pero sandali lang mga Sister L. Ayan, kumusta ka na Sister L ngayong araw ng Miyerkules? Aba? Nakapaligo ka ba? Oo naman, Lakay. Kailangan maligo kapag lalo na may init ang panahon. Ayan. Kailangan natin maligo. Di ka ba nakaranas ng brownout kagabi? Buti naman, Lakay, wala sa area ng Mandaluyong. Ayan. Mukhang hindi naman. kasama yung area ng Mandaluyong Pero maganda yata, sabi ni Joe kanina, mukhang walang brownout ngayong araw ng Miyerkules. Yun naman ang good news. Sana nga. Agad? Christmas na? Alam mo naman din sa DCRH, araw-araw, Pasko, lalo na pagka andyan si Ninong Sherwin Alfaro, ha? Kita mo naman, may bigyan naman aginaldo sa ating DCRH Malakas sa promo. Nandyan sa ngayon sa may bagong baryo Caloocan. Nag-birthday, Ayan, hi Miss Cheska, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Asan yung breakfast namin? Di pa nakarating dito sa DCRH, ha? Ninong Sherwin Alfaro sa ating DCRH Malakas sa promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo ngayon ng limpak-limpak na aginaldo at meron pa mga vitamins? Sherwin. Lakay, nako, dito sa Tagumpay Street, dito yan sa bagong baryo Caloocan, Barangay 147. Talagang tagumpay, tagumpay yung initang araw. Kanina pa ako nakapila dito. Pero may mas matagumpay, Lakay, na nakatutok. Tignan mo naman yung kanyang radyo. Nakikinig to sa radyo. Pero at yung kanyang bahay, tignan mo, napaka-cute. Alam mo yung mini houses, gano'n. Saan yan? Bagong baryo. Okay. Salamin, magkakalamin ka po. May salamin ka pa dyan. May pabagwa tuloy. Tayo pa di ba ako pumasok sa bahay mo para makita yung radyo mo? Ganyan kakitid yung dadaanan mo na pintuan. Asan yung radyo ni tatay? Asan yung lakabo? Ayan, may mga alaga. Tapos ayun, ang radyo. Nakasabit yung radyo. Nakasabit po yung radyo mo tayo. Sherwin, nagpi-feedback yung pahina mo yung transistor ni tatay at nag-echo Sherwin. Labas na lang siguro kayo, mahina yung internet. Kasi kulob na kulob yung bahay ni tatay, kaya naman yung kanyang radyo, ikala mo naka-surround. Nag-e-echo. Ang pangalan nyo? Demetrio Bote. Si tatay Demetrio Bote. So, dati ko kayong Genie. Genie, galing sa Bote. Dating Genie. Bagong gupit si tatay Demetrio. Ano kaya shampoo ni tatay? Tatay Demetrio, matagal na kayo nakikinig sa programa ni Panahon pa ni Joe Tarok. Panahon pa ni Joe Tarok. Mantakin nyo, Ilang taon na si tatay? Ano pa yung programa sa umaga? Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Ilang taon na daw kayo tinatanong ni Sister N? 66. 66? Oo. Gusto nyo ba siya makita? Opo. Ayan. Lakay, gusto rin makita si Sister N. Isama mo rito para makita ng personal. Ayan na dyan na nagsa-zoom. Nasa monitor. Hello, ayan o. Hello po, tay. Sa harap ng camera. Ayan na. So, anong ginagawa ni Tatay Demetrio? Announcer pag umaga. Leo Macalma. Akala ko Rick Radam eh. Bigyan agad ng premise si tatay. Bigyan agad ng 1,000. Wow.
Maraming pong salamat. Abay, Deo Macalma. sandali lamang Tatay Demetrio, meron ka pang vitamins. Ayun, may bigyan mo ng vitamins vitamins, na ba? Sherwin. Ay, nako. Wala akong pambili, kaya papasalamat ako dito sa binigyan nyo eh. Ay, hindi na kayo bibili ng vitamins. Bibigyan po namin kayo ng vitamins. Vitamin E. Wow, salamat po. Ayan. Vitamin E, alam niyo po yung vitamin E. Eto po, meron po kayong vitamin E. Ayan. Tama. Yung mga kapitbahay ko. Ayan. Vitamin Emperador. Kailangan kumpletuhin natin yung vitamin E. Dapat may kasama tong pulutan. Dapat may pampulutan. Bigyan mo ng grocery items si tatay. Marami ito Abo? Ba naman? Nasilip agad ni tatay. May RC Cola pa. Uy, may RC Cola. Ayun. Ang lamig niyan, Lakay. RC Mega yan Abo? Makularo sa bahay ko. Ayan. May vitamin R. May vitamin E, may vitamin R. Gusto nyo pa ba kumogi, tatay? Aba, syempre. Bigyan t-shirt. Oo, bibigyan din natin si tatay ng pampapogi. Siyempre yung Deezer 8 t-shirt. Yan at meron pa kayong grocery bag mula sa Deezer 8 sa pagkabigat-bigat niya. Hawakan niyo po. Kaya nyo? Kaya nyo? Kakayanin ko. Kakayanin ni tatay. Okay na po, yan. Ayan o, di ba tuwan-tuwa si tatay? At eto na yung pampapogi. Gusto mo pumogi? Lalo akong pupogi nito. Lalo akong Deezer 8 t-shirt. Yan Congratulations. Ano masasabi niyo po? Sir Deo Lakay. Yes, sir. Marami pong salamat sa inyo. Kay Sister El. Sa damdaming bayan. Wala pong anuman. Maraming salamat po. Mabuhay pa kayo, Tatay Demetrio. Kayo, tatay. Thank you po sa laging pakikinig. Salamat po, Mayor. Ayan. Magaling po. Palakas po kayo. Ng limpak na papremyo at ng 1,000 pesos tumutok lamang sa Deezer H Mas Malakas promo Aris number 6. Sherwin Batal Sara, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Tatay Demetrio Bote. Ay, kita mo naman, may 1,000 na siya. May bote pa siya ng vitamin E, Emperador. Abay, meron pang RC Cola Mega. Oo, alam mo Lakay, sa antindi mo may pa-chaser ka na ngayon. Aba, syempre naman. Abay, mainit ang panong kaya kailangan ng pampalamig, Sister L. Kailangan talaga. Tsaka dapat malamig din po ang ulo. Yes, maraming salamat, Sherwin, Ninong ng Bayan. At para po sa ating mahabayan ayan, wala po kayong gagawin. Abay, makinig lang po sa Deezer 8. Baka sinabi po namin yung location ni Sherwin. Lakasan nyo yung radyo para marinig kayo at pupuntahan po kayo na ating Ninong ng Bayan. Nakinig ka lang, nanalo ka pa. Sinabi mo, Standby, Manang Milky Rigunan. Ano ang latest na kamera? Ipapatawag na ba si dating House Speaker Bebot Alvarez? Hindi ba sapat yung kanyang I am sorry classmate kung JJ Romualdo, Standby din Raymond Adpas. Standby Let Narciso. Okay na ba? Tawagan na si Let, Report daw muna tayo, Lakay. Kaya lang sumesen niya si Boy Kulot baka wala daw tayong pang performance bonus. Hindi tayo papasahuri. Sige, sandali lamang Raymond Let at Manang Milky, Ayan, kailangan natin. Pasensya na po, alam nyo naman po kami mga mga commercial stations, yan lamang po ang yan ang ating lifeblood namin. Yan po ang buhay. Kaya, at ganun po, pagka pinagkakatiwalaan talaga. Aba, yes. Most trusted ka ba naman? Kasama ka ba naman sa most trusted Lakay? Most trusted news network. Yes. Kaya ganun po mahabigyan. Kaya marami po nagtitiwala nagko-commercial din. Advertisers. Ayan, oo nga, Bala ka. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ayan. At siyempre salamat po sa ating mga listeners na nagtitiwala sa atin. Yes. Kaya po tayo napabilang sa most trusted news outlet network. Oras, Sister L. It's 8:48. RH number 1. Bayan.
Oras, Sister L. 50 minutes after 8. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. Maraming salamat, Mr. President, na nasaan ka man ngayon. Kaya susundin ko rin ang utos na aking mga boss doon sa Honolulu, Hawaii. Ayan, ipanawagan daw natin ulit, Sister L. Aba, oo, lakay. Para po sa mga nakilala kay Ginoong Ronald M. Lim, ang President CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated at may-ari po ng Lancaster Hotel. Abay, Mr. Ronald Lim, abay, yung pong nagoyon yung mga Pilipino sa Hawaii na bumili po ng condominium unit, pre-selling po ninyo. Abay, kung hindi naman kayang maibigay, ayan, hanggang ni poste, wala pa, 2007 pa naghulog, fully paid na, ha? Abay, isolin nyo lang yung pera, Mr. Ronald Lim. Kaya tinatawagan pa natin yung kanyang mga kaibigan, kamag-anakan, kakilala ni Mr. Ronald Lim. Pakisabi po, ayan, nagagalit na yung pong mga kinumbinsi niya doon sa Hawaii na mag-invest sa kanyang condominium project na hindi naman natupad. Tiningnan natin lakay sa online. Sinubukan po namin na i-contact itong Concord, ano nga lakay yung ano niya, Pacific Concord. Ano yung niya, yung Pacific Concord Properties Ayan. Incorporated. Lahat po ng contact number ay sinubukan nating tawagan pero hindi makontak lakay. Cannot be reached na ba? O patay na hindi talaga? Hindi nag-exist lakay wala na. Oo. Pati Tapos, website, pati... wala lakay Nag-research din tayo para sana ma-reach out sila para makuha yung kanilang side. Wala talaga lakay. Ayan, so, unfortunately, na Nagoya, Japan. Ano no? Nagoya, Japan. Nagoyo na sila. O nga, ano ha? Na Nagoya, Japan yung ating mga kababayan. Nakakalungkot. Mantakin mo, 17 years, ha? 17 years. Until now, wala pa rin po yung unit. Buti man lang sana kung kinakausap yung mga investors, yung mga bumili ng unit na fully paid, na isosolin na lang namin o kaya sa 2030 pa maitatayo yung condominium. 2030? Magkakapo na yung mga kumuha. At least may maasahan. Pero ni wala po mahabigan. Kaya tinatawagan din si Ronald M. Lim. Nakatulog pa kayo itong taong ito. Diyos ko. Buti man lang sana kung 10,000, 5,000 lang. Million. 3 million, 6 million, ayan, 10 million. Diyos ko po. Pangulong Marcos sinatasan matanggapan ng gobyerno na magtipid sa paggamit ng kuryente. Naku, paano natin titipirin yan? RS number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng kani-kanilang energy conservation measures. Utos ito ng Pangulo sa gitna ng ipinatupad na red alert status sa Luzon Grid. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na napakahalaga sa panahong ito na magtulong-tulong ang lahat para masiguro ang matatag na supply ng kuryente sa mga susunod pang araw. Paghikayat nito sa lahat, gawin ang sama-samang pagtitipid sa kuryente at magtulungan para malampasan ang hamong kinakaharap sa gitna ng nararanasang matinding init. Kasabay nito inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Energy na masusing bantayan at makipag-ugnayan sa lahat ng stakeholders para matugunan ang sitwasyon. Lakay? Wala bang balak ng Paulo Marcos na pag-reportin sa Malacanang yung Energy Secretary? Anong pangalan nga ba ng Energy Secretary natin ngayon? Rafael Lotilla. Ano? Secretary Rafael Lotilla. Ano pangalan? Natawa na yung Miss Let. Rafael Lotilla, Lakay. Lot? Hindi, ikaw talaga lakay. Nagre-report ba sa Malacanang yan? Pagka-cabinet meeting ba, umaattend ba itong si Lotilla? Ayan. Oo, lakay. Kapag energy sector anong ginagawa? DOE. Anong programa ng DOE at saka yung, isama rin natin yung National Powerless Corporation, NAPOCOR.
Lakay nung nakaraan may event ang DOE. Oh. May inilunsad nila yung energy sector, emergency operation system at yung mobile energy system. Ha? Energy system? Asa na energy dyan? Lakay. Oo, para daw matiyak yung tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo at operasyon ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Ito yung innovation, Lakay. Meron silang ipresenta na mobile energy system na magagamit sa mga, lalo na doon sa mga lugar kapag panahon ng kalamidad. 31 power plants yung bumagsak kahapon. Nasaan yung mapaghahanda nila dyan? Nasaan ang supervision o kaya pag-manage ng DOE sa ating power supply ngayong tag-init? Yan ang kailangang matutukan, Lakay, kasi ang sabi nga ng NGCP dati, sila lagi yung nasisisi kapag ganito may red alert. Pero hindi naman talaga sa kanila yung problema, kundi nandun sa power generation. Ayan, correct. So, di ba sinalutilya may power company ito, di ba? Parang Aboitiz, di ba? Ay, kasali ba siya sa Aboitiz? Iba yata yun. Iba yan, iba. Pero ang mga Lutilya parang, nagtrabaho yata sa Aboitiz si Lutilya. Anyway, siguro at saka yung pagtatayo ng mga planta, Lakay, under yata ng DOE talaga yan. Ganon? Karagdagang mga planta ng kuryente. Nasaan? Ayun, ang tanong. Diyos ko, 2 taon na ang Marcos administration, hindi pa natin ramdam ang ginagawa ng mga taga-Department of Energy at Napocor. Ayan, ano nga pa paano? Lakay, di ba? Matagal na nating nalaman na haharap tayo sa hamon ng El Nino talaga. Ayan, Misled, matagal na. Power sector na dapat naghanda talaga. Wala bang long-term planning ang mga ito? Diyos ko, anyway, bahala na ang presidente dyan. Ayan, naku, eto, speaking of power, mamaya nagagalit na si Senator Win Gatchalian. Sige, babalikan natin yan. So, anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Miyerkules, Miss Let? Mayroon siyang mga private meetings, Lakay, ngayong araw. At malaman natin kasi, kung hindi ako nagkakamali, anniversary nila ni First Lady. Anniversary pala ngayon. Nakita akong post na ni First Lady sa social media, 31st anniversary. Wow, so paano yan? Di kangat na ng... Bumati si First Lady, mayroon siyang photo collage. Happy 31st anniversary. Mula nung April 1993, April 2018 at April 2024 na photos nila. Sabi nga ng ating bubit sa Malacanang Sister L, parang yung tatay niya, ayan, haharanahin daw ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Di ba si Apo Marcos noon, kinakanta pa si MLD Fick, ha? Si dating First Lady, ha? Ngayon mamaya kakanta nito ng Pangulong Bonget ang First Lady. Ito lang kayo. Nakita ko na Miss Let. Tapos in-announce mo na. Eto na nga, i-pre-preempt ko na. Ayan, ang kakantahin ng Pangulong Marcos, hindi pamulinawin, hindi dahil sa'yo. Ang kakantahin ay My pledge of love cannot be broken. Kita mo naman, ha? Precious jewel. Edgar Mortis yan. Sana all dyan lang. Sira na yung harana kasi sa panahon. Teka muna, ilang years nang silang nagtitis sa bawat isa? Nagtitis sa bawat isa. First daw, Lakay. 31st. 31st wedding anniversary. Okay, happy anniversary, Madam President. Nung nakaraang taon, Lakay, di ba nag-alok ulit ng kasal si Presidente? Ano na kayang plano doon? Ganun ba yan? Natandaan ko renewal of vows ba yun, Miss Let? Oo. Okay. Malaman natin mamaya, Lakay. Sige. Okay. Happy wedding anniversary, Mr. President at Madam First Lady. Kaya lang sabi masyado na raw luma yung kanta ni ni Edgar Mortis. Ano daw dapat mas bago. Only you. Bago nga yan. Mas bago. mas luma ba yan? Sobrang bago yan. Okay, maraming salamat, Miss Let.
Balik sa inyo lakay at Mr. L. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Kamara. Standby, Raymond. Sa Kamara, kaligtasan ng Pinoy Seafarers. Hangad naman ng liderato ng Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at lakay nanawagan si House Speaker Martin Romualdez para sa mapayapang resolusyon sa insidente ng pangaagaw ng Iranian authorities sa isang Portuguese flag container ship kasamang 4 na Filipino seafarers. Ang kay Romualdez, mahalaga na matiyahang kaligtasan ng 4 na Pilipinong tripulante na sakay ng MSC Aris na inagaw ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran noong Sabado ng umaga sa Strait of Hormuz. Tiwala naman si Romualdez na gumagawa ng hakbang ang Department of Migrant Workers base na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ang pamilya ng mga tripulanteng Pinoy. Sabi ni Romualdez sa ngayon na ipag-ugnayan na ang DMW sa Department of Foreign Affairs maging sa may-ari ng barko, operator at manning agency para makalaya ang mga Pilipinong tripulante. Dagdag pa ng House Speaker, mahalaga ang kooperasyon at mabilis na pagkilos para sa mapayapang pagresolba sa sitwasyon. Base sa mga report, sa pinitang kinuha ng RIG Special Naval Force ang MSC Aris malapit sa Strait of Hormuz. Kaso umuni kaugnayan nito sa Israel. Kinumpirma rin ng operator ng barko ang tagkuha ng cargo ship at nagpaugnayan na sila sa mga otoridad para mabawi ang barko at matiyak ang kaligtasan ng 25 crew members ito kasama na ang 4 na mga Pilipino. Para sa kauna-una sa Pilipinas, anong latest kay dating House Speaker Alvarez? Tuloy ba ang investigasyon ng Ethics Committee? Kahit siya ay nag-IM sorry na. Wala pa lakay na desisyon kung mag-file ng resolusyon para maimbestigahan siya ng House Ethics Committee. Pero mukhang dead malakay yung mga kongresista doon sa paghingi niya na paumanhin sa kanyang statement kahapon dahil medyo seryoso daw ito at pinakailang maimbestigahan. Mukhang tahimik muna ang Kongreso lakay kasi nagdesisyon na rin ang Department of Justice kahapon na iimbestigahan ang naturang insidente. Kung ito ba ay papunta kumbaga ay sedition o rebellion, ito pinapaimbestigahan na ni Secretary Crispin Remulla. At saka isa pa, Manang Milky, tuloy ba yung investigasyon din ng Kongreso dun sa sinasabing secret deal, gentleman's agreement ng Pangulong Digong at President Xi Jinping? Ayan lakay, ay siguro aprobahan na ito ng Kamara at sabi nga ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, ikakasanan lang ang investigasyon dahil seryoso rin ito. Ito ay nakataya yung soberenya ng bansa dito. Ang posisyon kasi lakay ng ilang mga kongresista dito, kung ito ay national policy, dapat daw pagtibayin as a treaty at isusumite sa Senado para maratipikahan. Siyempre pagka treaty, dapat dumadaan sa Senado yan. Ayan. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Mga na umaga lakay, Sister L, para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH. Ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Dumako tayo sa Senado. Nako, ito na yung sinasabi natin. May kasama na tayo, Sister L, na kumakalampag sa Department of Energy. Sino yan lakay nating ka-teammate? Isama rin natin dyan ang National Powerless Corporation. Ayan. Abay, Department of Energy kinalampag sa naranasang kakulangan ng supply ng kuryente. Abay, nagalit si Senator Win. Yan po ay Senator Win Gatchalian. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Sister L, nakakaalarma yung sitwasyon ngayon ng kakulangan ng supply ng kuryente matapos mailagay sa yellow at red alert tapos ang Luzon at Visayas grid kahapon. Ito ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, ang Vice Chairman ng Senate Committee on Energy. Ayon kay Gatchalian, matagal na nilang kinakalampag ang Department of Energy para maghanda ng mga contingency measures sa oras na merong magkaberyang planta ng kuryente. Sinabi ni Gatchalian na ang pangyayaring ito ay dapat na paghandaan na dahil matagal nang pinag-uusapan ang magiging epekto ng El Nino phenomenon. Panawagan ng senador ang mga generation companies at iba pang mga stakeholders ay dapat ay magpatupad din ng kaukulang kahandaan para matugunan ang supply ng kuryente sa bansa. Ang sabi ni Gatchalian, mahalagang maging proactive dapat ang Department of Energy
sa pagtugon sa problema ng kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. O nga naman eh. Naghugas kamay naman ang Mayor. Kung kailan naman tag-init, saka sila kumikilos, dapat tama, proactive, dapat beforehand pa, matagal pa, pinaghahandaan na yan. Yan na ngayong diin ni Senador Gatchalian na Mayor, dahil last year pa ay may babala na yung mga scientists mula sa Pag-asa DOST dito sa maranasan natin na El Nino, at tiyak maapektuhan yung lalong-lalo na yung supply, ang malaking bulto ng supply ng kuryente dito sa Luzon, Mayor, yung nanggagaling sa mga dam na bumaba na ang water level at apektado yung production ng kuryente, Mayor. Mukhang ang sinasabi ay parang di ko alam kung tayo lang ang hindi nakaririnig na ang sinasabi, parang walang narinig na kahandaan yung DOE o programa para naman dito sa naging problema ngayon ng pagnipis ng supply ng kuryente, Mayor. Ipapatawag ba si Secretary Lutilia Raymond? Ayun ang ating alamin din dahil ang chairman ng Committee on Energy ay si Senador Rafi Tulfo na best friend ng mga taga-armed forces of the Philippines. Teka muna sa ibang issue, Raymond. Bakit kailangan pa mag-file ng bill si Senator Joel Villanueva para ipagbawal ang wangwang? Di ba may executive order na ang dating Pangulong Pinoy? Hindi ba hindi ba continuous yan? Hindi ba tuloy-tuloy yan? Di ba parang parang batas na yan? Ang paniniwala kasi ni Senator Joel Villanueva nung inilahat ito kahapon, yung bang ang gusto niya magiging kasi ang nangyayari parang kapag EO na yan, ay mga ganyan, pag nagpalit ng administrasyon na napapabayaan, wala kasing penalty doon, Mayor. Yung mga ganun. So ang mangyayari dito, kapag meron ng batas, magiging yun na yung susundin. At wala nang iba yung implementation ng MMDA, ng LTO, yung mga local na traffic enforcer. Kumbaga, unified na yung program at meron na siyang penalty doon sa mga lalabag at ganoon din yung mga nagbibenta doon sa pati yung pagbibenta sa mga kung sino-sino lang dahil doon sa batas, Mayor, talagang i-define na niya kung sino lang talaga yung dapat nagagamit yung mga naturang mga device, Mayor. Ayan, kasi sa SM, nabibili yung mga plaka-plaka, may improvised plate number na ganyan. Magkakasama yan, Mayor, di ba? Itong problema natin na yan. Sa Banawi. Napansin din naman kasi, Mayor, talagang ditong mga nakalipas na mga araw, talagang antindi, talagang tumindi yung paggamit ng mga wangwang ditong mga nakalipas na parang kahit yata barangay Tano, di may wangwang na Okay. Ito din din ang problema sa traffic, Mayor, kaya siguro naisip nilang maglagay ng mga ganyan. Okay, so magkano penalty na doon sa bill ni Senator Joel? Di ba? Parang initially is 1,000 to 5,000 yata yung mga hindi autorisadong gumagamit. Violators, then doon naman sa mga magtitinda illegally ay parang 50 to 100,000 Mayor yung multa. Wow, mabigat din. Ayan. Okay, tama lang yan. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Maraming salamat, Mr. President. Alam mo, nasundan ko minsan yan, Governor Mamba. Yung convoy ni President Noynoy. Dito sa harapan ng ng CCP sa kanto ng Roas Boulevard at Vito Cruz. Abay talagang stoplight traffic ang convoy ng Pangulong Noynoy. Stop din siya. Walang mga katulad ngayon nung nag-feeling. Walang wang. Pero ang naman doon, siste doon, yung convoy niya, yung mga PSG, abay, di ba, sakay sa van, abay, bukas ang van at saka nakababa sila na talagang naka-alert. For security purposes. Damdamin Bias.
Si Governor Manny Mamba ng Cagayan, abay alamin nga natin gaano ba karami yung mga Chinese students na nag-aaral ngayon dun sa Cagayan? Sa Cagayan, At bakit sa dinami-dami ng mga eskwelahan bakit hindi dito sa Metro Manila? Bakit sa Manila. Gusto nila sa Cagayan at Isabela? Governor Manny Mamba, sir, magandang umaga na yung mga bigat. Apo, Gobernador. Ay, naimbag nga, bigat lumit lakay at sa lahat din po ng nakikinig at nanonood sa atin sa DCRH. Magandang umaga po. Abay, Apo Congressman, naimbag bigat na po ay nababahala si ang inyong deputado, si Apo Congressman Joseph Lara, si Congressman D, at ang AFP ay medyo nagtataka sa pagdami daw po ng mga Chinese students sa inyong probinsya. Ano ba ang nakikita yung dahilan na Gob at biglaan nagdagsaan daw po ang mga Chinese students din sa inyong probinsya? Well, may program yung CHED kasi, no? In fact, si Secretary Popoy De Vera, pupunta tayo ng China. This is part of their program. Yung tinatawag na lang internationalization, program of our universities. At 4 ang university natin sa Tuguegarao alone. 4, no? And these are big universities, Lakay. Yung St. Louis University, yung St. Paul University, the University of Cagayan Valley, and the Cagayan State University. And may mga programa silang ganito. At the last time na nagtanong ako tungkol sa mga foreign students noong November, nagpakuha ako sa CHED ng data, ang meron lang is St. Paul University, about 403 na foreign students. Oh, dami. 400. Foreign students. St. Louis lang yan, ha? No, pero ito foreign students na to, iba-iba ito. Hindi naman po lahat Chinese. May mga, no. Hindi, kasi mula noon pa, may mga Indians, Indonesians, Bangladesh sa amin dahil dalawa yung medical schools namin dito. CSU and St. Paul. So, yun yung na-call sa akin. So, at so far, mayroon din certification ng mga kapulisan sa atin na wala namang complaint sa kanila since nandyan na sila in 2001 to hanggang ngayon. Walang complaint against any foreign student up to now. Wala. And wala rin naman silang complaints sa mga Cagayano. So makita mo yung magandang relationship and they are so much welcome naman dito because wala naman kaming foreign tourists dito kundi mga foreign students, and we are very helpful and we are very thankful sa mga university studies who started this. So Gob, ganun na nangyayari dito. Gob, itong mga Chinese students, anong kurso ang kinukuha nila? Most of it is postgraduate, postgraduate ang mga karamihan sa kanila. And most of them are also teachers, no? So at yung mga naman, yung mga intelligence community natin, no, kasi ako naman yung peace and order chairman, no? Siyempre dinidiscuss namin lahat yung mga threat na sinasabi natin, no, including criminality, including drugs, no? So wala namang report sa akin, no, na ganun, na activities na ganun. No, kaya nga sabi ko, saan lang kagaling ito? Isa pa, may mga student visa naman natin sa mga ito. No? And so, kagad-agad doon pa lang, alam na natin sa immigration. No? So, sa amin naman, we only play host to these students. Yun yung role namin dito. And so far, ang ganda ng relationship at yung local economy, kumaganda naman dahil sila naman yung madalas na makita mo sa mga restaurant, mga hotel lobby na kumakain at lahat. No? So sa akin, I find nothing wrong doon and I find na hindi naman surprising because of the program itself. At lahat naman ng mga universities na to and this is not only true sa Cagayan, sa pati sa Ilocos Norte, mayroon din sa Pampanga, sa Metro Manila, sa Cebu. So, all of us, no, in the entire country, I think, I was told that mga 14,000 din ang mga students na Chinese dito sa atin. So, we are practically parehas din sa Singapore with 15,000 Chinese students. Ganun din sa Malaysia.
So with 39,000 yata sa Malaysia, and then dyan sa Thailand, they have about 150,000 naman dyan. So I think this is not only true sa Cagayan or in the Philippines, but including the ASEAN neighbors natin. So sa atin, it's a welcome development na nagkakaroon kami ng education tourism. Ang pinagtataka lang daw kasi ng ang pinagtataka ng intelligence community, Governor Mambaser, ayan na, sa dinami-dami ng mga eskwelahan, ayan na, bakit daw po sa Cagayan at kung saan daw po ang mga EDCA sites Tsaka, parang dyan ang pinupunta nito mga foreign students, particular mga Chinese students. At medyo timely daw po, Gov, no? Lalo na yung issue din sa Taiwan. Sa atin kasi, yung Army, kasama ko sila lahat ng laban dito, especially sa insurgency. Very, very close to me. At wala naman silang sinabi sa atin tungkol dyan. Wala noon. I don't know sa mga intelligence community nila, pero hindi man lang nag-prop up sa problema yan. No? Sa amin, ha? Of course, the Communist Party, yung CPP, NPA, NDF, yun yung kung namin at halos wala na ito dito. Halos wala na. Okay. No, so sa akin, I felt na very satisfactory relationship namin, very good relationship. We work together and we still, no, ini-implement pa rin namin yung EO70, yung whole of nation and whole of government approach sa insurgency. So, pero minomonitor niyo po. Pero Governor Mambaser, minomonitor niyo po ang activities nito mga foreign students diyan sa Cagayan. Hindi ko naman trabaho yon, pero ang sa akin kasi tinitingnan ko kung attractive sa kanila ang kwanto. Tinitingnan ko kung ilan sila kasi it's being promoted by the state university, including our private universities na tatlo dito. Pinopromote nila yon. Natural, tinitignan ko how responsive are the foreign students dito sa ino-offer namin as part of our tourism industry. Gov, nabanggit niyo po, no, medyo marami nga tayong mga estudyante ngayon bilang bahagi ng programa ng CHED. Pero Gov, yung yung population, pagdating sa population po, lalo na nitong mga Chinese na estudyante, marami po ba yung mga lalaki na estudyante or kumusta po yung bilang ng mga estudyante? Kasi medyo nag-worry po yung ilan sa ating mga kababayan. I'm not sure kung ilan, no? Ang provide nila kasi sa akin nung kwan is yung tawag dito, November pa yun. So, ipinapa-update ko. We had a meeting yesterday together with the HEIs, ganun po yung intelligence community. And nasabi rin nila na wala namang tinanong sa kanila yung mga nag-file ng resolution about the situation on the ground. Kung nagtataka rin sila kung bakit nababalisa sila because this is a program na promote din ng national government. And suddenly may mga ganito. So sayang din, sabi nila, ang ganda ng contribution nila, wala namang reported na mga abuses coming from this and wala namang espionage or anything to that effect. Kaya sa Lakay, alam mo, meron 3 kami batalyon dito ng Army. Brigade is with us also. May dalawang batalyon kami ng Marines dito. Nandito ang regional center ng regional headquarters ng PNP sa Tugigraw. Provincial headquarters ng PNP sa Tugigraw din. Ganon din yung city headquarters, city police headquarters, nandito rin. Andito rin ang regional office ng NBI. Andito rin yung DFA at saka yung immigration. So, ewan ko, yung Tugigraw kasi is the regional center. Ayan. Ewan ko kung bakit yun. Okay, Governor Mambaser, maraming salamat sa iyong paliwanag. Thank you and good morning. Thank you po, Gov. Yeah, thank you, Lakay. And God bless sa DCRH. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Daming bayan. Governor Manny Mamba ng lalawigan ng Cagayan. Kaya dyan sa Kongreso, ayan, itong issue ito, gusto nilang malaman ngayon, pinagpapaliwanag na ang Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at maging ang CHED. Ayan,
dito nga sa pagdagsa ng mga foreign students, lalo ng mga Chinese nationals na nandyan sa Cagayan Valley. Alam mo, Lakay, merong nagpahayag ng kanyang damdamin dito. Ano sabi? Sabi ni Romel Guntang, natatandaan niyo pa po ba yung kwento ng lola at lola natin tungkol doon sa mga magtataho at mga negosyanteng Hapon noong bago mag-World War? Karamihan opisyal ng Japanese Imperial Army. Ayan, so, yun din yung binabanggit natin nung nakaraan, Lakay, di ba? Alam mo, narinig ko rin sa mga Hawaiano yan na Sister, di ba, Pearl Harbor, inatake ng mga Japanese nung World War II. Diyan nagsimula ang World War II. Ganun din, same na kwento na bago sumalakay yung mga Hapon din, ang dami rin mga Hapon doon. Nakapasok na pala na mga, na sila, Lakay, mga nakadisguise. At doon sa mga kinukwento ng mga tour guide doon, yung pala mga suicide bombers ng Japan, yung sakay ng bomber plane, yung Tora. Abay, merong ina-explain doon sa Pearl Harbor na ang pinakabata 16 years old. 16? Ito yung mga original yatang suicide bombers na pagka sumakay ka na ng fighter plane ng Japan nung araw. Ayan, talagang hindi mo na asahang babalik ka pa. Kaya bago sila lumipad, meron silang mga letter, paalaman na sa magulang, sa mga girlfriend. Talagang sila, Lakay, asawa, talagang dedicated sila sa pagiging suicide bomber nila. Talagang trabaho. Pero in fairness din, alam mo nangyari, bagamat maraming Japanese sa Hawaii, sabi nila Sister El, abay marami rin ang naging American citizen at lumaban sa Japan. Kaya sikat na sikat yung Japanese doon na si si Senator Daniel Inouye. Ipinangalan sa kanya ang airport sa Hawaii. Dahil marami rin mga Japanese nationals na naging Amerikano at lumaban sa sariling lahi. Japanese Imperial Army. Sa sariling lahi nila. Lakay. Ay, Lakay, meron din daw sa Pampanga at Nueva Ecija, napakaraming mga foreigner na estudyante at karamihan daw dyan ay mga Chinese. Sabi ng ating reporter doon. Trabaho na yan ng intelligence community. So at least po, naririnig din ng intelligence community, marami pong namomonitor na mga Chinese dyan sa mga nabanggit na lugar na yan. Sa bagay, di natin hindi mawala sa pagdududa ng ganyan dahil nga ay nangyari sa atin noong unang panahon, noong World War II bago nagkaroon ng giyera. Hindi mo rin kasi Lakay, maalis, di ba? Yung mag-isip ka, napapaisip ang tao Actually, hindi lang tayo ang nababahala. Ayan, kita mo, Sister El, 14 countries ang mag-observe sa expanded balikatan. Dahil nga sa tension na namamagitan pumabigyan sa atin at ibang bansa sa sa South China Sea. Abay, pati pala ang bansang Brunei. Si Sultan Tulis Sultan Sultan Tulis? Daming girlfriend niya. Talaga, mga ilan, Lakay? Tanong mo lang kay Rosana Roses yan, kay Osang. Ayan, alam niya yan. Ayan, abay 14 countries po mabigyan na mag-observe. Abay, bukod dun sa, siyempre, participation ng US, Philippines at Japan, Canada, pati France, Germany, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, United Kingdom at Vietnam. At ang Singapore na napakatahimik, medyo nagsasalita na rin ngayon. May statement ang sino yung Prime Minister ng Singapore? Ayan. Prime Minister ng Singapore, Lakay. Sila ay may statement na rin. Dati neutral ang mga yan pero ngayon may statement na sila na dapat ay pairalin ang rule of law. Ayan, international law. Ang Prime Minister nila, Lakay, si Lee Hsien Loong. Ayan. Tama ba ako? Tama. Siya anak ni dating Prime Minister Lee Kuan Yew. Pero kung yan po ang problema natin, mga misis, ayan, kung ang problema natin ay blood sugar level, abay, huwag kayo masyadong mag-alala. At kung ihi naman ka na ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, maaring diabetes na po yan, mga kuya.
Pwede mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat mo mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan pa ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihan natin blood sugar level, palakasin natin immune system para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot po ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons at online na rin sa Shopee at Lazada. Lakay, nabanggit mo kanina yung tungkol sa kung di ba may batas na daw pala. Sabi ni Tata Al Villanueva, ang dating LTO chief ng sa Manila, Lakay, di ba? Sabi niya mayroon ng batas regarding use of sirens and blinkers under Republic Act 4136 Section 34B1. So hindi lang pala executive order ng dating Pangulong Noynoy. May batas na daw pala. Republic Act na pala yan. Batas na yan. Batas na. Anong number? 4136 Section 34B1. Akala ko Republic Act number 8, number 7. Ayan. Parang gawa-gawa lang yun. Ganun ba yan? Number 10, number 16. Thank you kay Tata Al na lagi rin nakatutok sa atin, Lakay. Ayan, thank you po. Retired official ng LTO. Ayan. Kadabaga Al Villanueva, kumusta ka na, pare ko? Daming bayan. Standby Val Gonzales. Naku, ang grupong LTAP walang planong mag-gain ng petisyon para sa dagdag pasahe. At Japan, ito na nga yung binanggit natin. Sa report ni Edniel Parosa, ayan, maraming observers manonood sa shoulder to shoulder. Ayan, breast to breast. Parang pwede ako doon. Pwede ka doon. Igaganito ko lang konti. Pwede ka ba sa breast to breast? Ay, hindi. Balikat lang ako. Shoulder to shoulder lang. Knee to knee. Ayan. Thigh to thigh. Ayan. Walang ganon. Wala ba? Balikat lang, Lakay. Balikat lang. Balikatan. Mouth to ear, mga brethren. Ayan. So anyway, standby. Edniel, standby. Val Gonzales. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Samba ang renewal of vows ng Pangulong Bonget at First Lady Lisa sa St. Jude ba? Wala pala kayo. Santa Clara, ayan, Baclaran, Quiapo. May nagre-request dito. Patugtugin mo naman daw yung One More Chance by Victor Wood. Ganun. Sinasabi ko sa'yo, kakapatugtog mo ng ganyan, magiging Mr. DJ. Can you please play my request? Ano nga kanta daw yan? One More Chance. Ayan, eto po, Victor Wood. I do love you, I really do. Di Peregrina yata yan. Sandali lamang. Ligaw na tayo. Sandali lamang, alamin mo natin ang mga report. Oy, may magsasalita doon na taga, andyan na ba si Secretary Lutilia? Hindi Lakay. Isang ASEC ganun ba? Makakausap natin. Akala ko, Secretary Lutilia na o kaya si yung presidente ng National Powerless Corporation. Sandali lamang at sandali lamang mahal standby Edniel. At batiin ko lang ito i-congratulate daw natin Sister L. Ang mga awardees. Abay, yung mga pinarangalan dyan sa Nueva Ecija na ready na sa ANCOM. Congrats sa mga awardees sa isinagawang Nueva Ecija South District Thanksgiving and Awards Night. Ang outstanding Master Masons, Kuyang Brother Kevin Garcia and Brother Ramil Mem San Gabriel. Outstanding Worshipful Master
Joey Padernal. Outstanding Grand Lodge Inspector Kuyang Worshipful Brother Ernesto Talents. Outstanding Lodge, General Llanera Masonic Lodge number 168. Ayan, congrats sa mga brethren ng mga awardees. Kita-kita sa ANCOM dyan sa Clark. Ayan. So yan po mga habigan ang mga brethren. May panawagan si Most Worshipful Don Rama sa Uipiching. Ayan, huwag kayong mawala. Paregister na sa ating annual communications ng Freemasons dyan sa Clark, McKinney, Pampanga. Daming bayan. Report mula kay Vala, Sister L. Ang grupong LTAP walang planong maghain ng petisyon para sa dagdag pasahe. Aba naman, ito ay kahit ba patuloy sa pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo RH5. Val Gonzalez, Val. Sister L at Mayor, hindi hihirit ng fare increase sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupong Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP. Ito'y kahit na sunod-sunod ang walang humpay na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay LTAP President Calando Marquez, kung gagawin nila ito ay lalo lamang may tataboy ang kanilang mga pasahero na sumakay ng ibang mode of transport gaya ng TNBS, bus at motor taxi. Paigpitan niyang kompetisyon sa ngayon sa transport sector. Isa pa ani ay magbabakasyon na rin sa ngayon at malaki ang bilang ng kanilang mga pasahero ay mga estudyante. Sabi ng transport leader, kaya pa naman nilang kumita dahil sa katunayan ay 3 taon lang 13 pesos lamang ang sinisingil nilang pamasahe sa mga aircon jeepney na bumibiyahe sa Makati City. Ang payag ng LTAP ay kasunod ng hiling ng grupong Autodap sa LTFRB na madaliin na ang paglalabas ng desisyon sa kanilang inihaing petisyon na gawing 15 pesos ang pamasahe sa jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa NCR at iba pang mga rehiyon sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Val. Standby, sandali lamang, Enyel, ha? Ayan, batilan natin. Uy, sabi ni Justice Sam Martires, ba't wala ka espesyal na balita, lakay? Good morning, Justice Sam. Ay, Justice Sam, good morning. Ayan, ala daw sigla ang balet tungkol sa office ni Popo Lutilia. Anong Popo? Rafael niya. Baka Popo ang palayaw. Okay. Ayan, Popo o Popoy. Ayan. Good morning, Kuyang Rafi Guerra. Ayan, Dr. Ruel Aguila. Naku, baka may mga kumita ng black sand mining sa Cagayan. Oy, lakay, nakatutok pala sa atin si Florante Rosales, Ruel Saldico at si General Andre Dizon. Nandiyan sila ngayon sa Bicol, lakay. Ayan. Sabi ni Kuya Ben Alegre, there are 150,000 Chinese students in USA, 30,000 in Canada, 40,000 in UK and 20,000 in Australia, spending billions of dollars a month. Wow! Yet they were never investigated by host country. Yan ang hirap kung kulang ang mga abogado sa Senado at Kongreso. Ayan, imagine, 45 lang abogado sa Senado at 20% ang abogado sa Congress. Madami din mga Nigerian sa Perpetual Universities na kasama sa drug syndicate. Daming good morning, Kuyang Aman Tosino. Ayan, see you sa Ancom, Kuyang. Sabi ni Vic Lima, Department of Energy, active lang pagdepensa sa oil price increase. Sino yan? Si Vic Lima. Vic Lima. Ayan. Good morning, Kuyang Bishop Ephraim Photogana, sir. At binabati natin si Mr. Michael is my guy. Kuyang Alex Flores, yung dollar mo, ingatan mo, ha? Lumalakas daw ang dollar ngayon, Sister L. Strong ang US dollar ngayon, lakay, and ito ay dulot na ng tensyon sa Iran at Israel at issue sa West Philippine Sea. Kaya tinatago ko yung $200 ko galing kay Sir Michael Guy Pagka may gera talaga, kumikita ang Amerika. Oo, nakakalota. Daming
Report na lakay ni Yes, report ni Edniel. Puntahan natin ang report ni Edniel. Japan at 13 pang mga bansa magsisilbi namang observers ng Balikatan 2024. Inimbitahan na para sa 2025 War Games RH52. Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay at Sister L, inimbitahan na ng Armed Forces of the Philippines ang Japan para makibahagi sa balikatan exercises sa susunod na taon. Ayon kay Colonel Mike Loico, Executive Agent ng Philippines United States War Games, dahil na sa oras ang Japan para makasabak pa sa balikatan ngayong taon. Pero nagpapadala pa rin naman umano ng observers ng East Asian country na kasama sa 14 na bansang inimbitahan at tumugon sa imbitasyon para magmatsyagda sa bilateral exercises sa press briefing sa Campo Aguinaldo. Inamin nila Loico na good move ang inilutang ni Pangulong Bongbong Marcos mismo na isama ang Japan sa susunod na War Games kasunod na ng trilateral summit ito kasama ng Pilipinas at Amerika para igiit ang tindig sa Indo-Pacific region. Sa ngayon, makakasama ng AFP at US Indo-Pacific Command sa 39th edition ng Balikatan ang Australian Self-Defense Force at French Royal Navy ang magpapadala ng frigate para sa multilateral maritime exercise sa dulo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod sa mga kaalyadong bansa at 14 na observer, kasama rin sa War Games ang PNP, PCG at iba pang ahensya ng pamalaang may stake kumano sa national security. Arangkada itong pinakamalaki o sinasabing pinakamalaking balikatan drills sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Para sa kunaunahan sa Pilipinas, DZOH. Edniel, Lakay. Yung mga observers, kailan sila magpa-participate sa balikatan exercises? Lakay ang sigurado, yung Japan in-invite na for direct participation next year. Pero yung the rest ay siguro nakaumang yan o nakadepende yan sa magiging diplomatic relations at agreement na mapaplansya ng Department of National Defense at DFA sa mga susunod na buwan. Lakay siguro. Siguro dapat isama natin dito yung mga ASEAN members like Vietnam, ayan, Singapore, sumasama ba Singapore dyan? Taiwan. Ilang mga ASEAN members ang kasamang observer dito sa balikatan ngayong taon. Pero tama ka, sapagkat kung mapapansin, yung mga kakampi natin parati nagsasalita ay mga European countries at mga Western country. Madalang nating marinig na may ASEAN country o kapitbahay tayo dito sa Southeast Asia nagpapahayag ng pagkontra laban sa China. Ayan, para at least kapitbahay lang natin, siyempre, sino magtutulungan? Magkakapitbahay, di ba? Mas madaling magbantayan. Oo, alam mo ba na sa Nobyembre o sa months ngayong taon ay may nakaumang na sales din o joint sales din itong ASEAN countries. Hihintay natin yung konfirmasyon. Pero ang kasama nila Lakay ay hindi Pilipinas, kundi China. Abangan natin yan sa months lang. Talaga. Di ba, di ba may request din ng China na sumara rin sa military exercises? Correct, Lakay. At saka marami sa mga kapitbahay natin kagaya ng past administrasyon ng Pilipinas, medyo may utang na loob siguro sa China at may mga deals. Kaya siguro sila lalahok sa sales naman na kinakasarena ng ating kapitbahay na China naman dyan sa East Asia. Ayan, siguro sila isama na natin tapos para wala nang away-away. Ayan, magkakampi na lang tayo para tigil na. Para tayo pinagsasabong na Amerika. Tama, sabi nga lang kay ni Calio Didi Guzman proxy war, sabi niya. Ayan, proxy war daw. China at US. Totoo naman yan. Anyway, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Kisel. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sandali lamang, Miss Nicole Lopez. Tignan mo nga naman, Abay, medyo hindi maganda ang diplomatic relations natin sa China. Pero ang Pilipinas, ang first gen ng mga Lopez, abay bibili ng liquefied natural gas. Bibili ng liquefied natural gas mula sa China. Aba, talaga. So, tuloy ang kalakalan. Ayan, nasa ating linya ang taga Department of Energy. Nasa ating linya na po mabigan si Secretary Mario Lotilla. ASEC Lakay, ASEC. Si Assistant Secretary. ASEC ba? Akala ko Secretary Lotilla. Ayan na. ASEC Mario Lotilla, sir. Magandang umaga po. Marasigan Lakay. Ay, Marasigan pa. Akala ko si Lotilla na. ASEC Mario Marasigan, sir. Magandang umaga po, ASEC. Good morning, ASEC.
Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. ASEC, araw-araw ba ang pumapasok sa Department of Energy si Secretary Rafael Lutilla? Opo, araw-araw po kakasama sa trabaho. Ayan. At kumusta po ang coordination sa National Powerless Corporation? Powerless? Alin po ba? Kasi po natin, napukor pala. hindi na po involved sa power generation ng na nakakabit sa grid. Doon na po sila sa mga off-grid areas. Ganun ba? Nasa off-grid areas pala sila. Kung off-grid, di powerless na sila talaga. Wala nang kwan. Wala nang anyway, ASEC Marasigan, sir. Ngayong nagkakaroon po ng pagbagsak ng power plants natin, may red alert, yellow alert, kakulangan ng supply ng kuryente. Ang tanong po ng marami, ayan, tinatanong din ni Senator Wina Gatchalian, ano po ang paghahanda ng Department of Energy, ASEC, sa ganitong sitwasyon? Ano po ang ginagawa po ninyo para maiwasan po ang power outage sa brownout? Matagal na po tayong naglabas ng mga kalatas, mga advisory at paunawa sa ating pong lahat ng stakeholders para po sa mga hindi natin inaasahang mga sitwasyon kagaya ng nangyari kahapon. At sa kagandahang palad naman po, naiwasan po natin kahapon na kahit meron tayong red and yellow alert, wala po tayong naisa katuparan na rotational brownout. Patuloy lang po ang ating serbisyo kuryente sa maghapon kahapon. Ganun ba? Ba't sabi ng Meralco merong ilang lugar na nagkaroon po ng brownout, ASEC? Kahapon. Naglabas lang po ang ating Meralco ng kalatas na sinasabing may posibilidad po na magkaroon tayo ng rotational brownout. Pero dahil na rin po doon sa ating mga mitigating measures, kasama na po dyan yung tinatawag nating Interruptible Load Program or ILP, na yung naging pangunahing mitigating measures natin kahapon. Hindi po tayo nagkaroon ng rotational brownout, sa halip po nakatulang yung ating mga ILP participants at nagkaroon po ng kabawasang 300 megawatts sa paggamit ng kuryente natin galing sa grid. ASEC Marasigan, kahapon po naglabas tayo ng yellow at red alert ang Luzon Grid. At ito nga po, nag-abiso din ng possible na magkaroon ng mga brownout. Pero ano po ba talaga yung dahilan? Ito po ba ay dahil sa matinding init? Kaya nagkaroon tayo ng pag-shutdown kahapon at naka-apekto dito po at nagtaas tayo ng red alert? Ang kadahilanan po kahapon kung bakit tayo nagkaroon ng red and yellow alert ay sa pangunguna po na nagkaroon po ng unplanned o forced outage yung ating dalawang unit ng pagdilaw power facilities. Nagkaroon po ng kabawasan na nagpas po ng 700 megawatts sa sistema natin. At nangyari po noon, kaya po kailangan natin mag-declare ng red and yellow alert ay kinukulang po yung ating reserva. So, sa magandang palad nga lang po, nakayanan po nung natitira po nating mga planta para po maibigay pa rin yung sufficienteng kailangan ng ating grid plus yung participation nga po ng ating ILP program. ASEC Marasigan, sir, hindi ba natin ito napaghahandaan kasi last year pa natin pinag-usapan ng El Nino, expected natin yung magandang tag-araw, tag-init, maapekto ng power supply. Bakit hindi po yata natutugunan itong ganitong problema, ASEC Marasigan? ASEC? Naku, nawala na. Ba't naputol si Secretary Lutilla ang magsasalita yata, ha? Si Secretary Lutilla ba? O si paano yung taga Napocor? Si Fernando Martin Rojas. Mukhang naputol nga yung linya natin, Lakay. Okay, mukhang sa signal dahil wala namang mukhang wala namang end tone. Naputol ang kuryente. Mukhang naputol talaga, Lakay. Kasi wala tayong narinig na natutot Magandang pakinggan yung sinasabi ni ASEC Mario Marasigan. Pero alam po niyo mahabigan iba yung nararamdaman at nakita natin mga kababayan.
At siguro... Ayan na daw ulit. Asek. Andiyan na ba si Asek? Asek, brownout po ba sa inyo? Yun. Brownout yata sa inyo, kaya nawalan kayo ng kuryente. Naputol yung signal. Pasensya na po, tayo po ay medyo mobile sa okay. Kaya po pala. Yung kailangan gampanan ding trabaho dito sa Davao. Nasa Davao pala kayo ngayon. Nasa Davao pala kayo. Opo. Parang nasa tunnel lang kayo ng Ayala, EDSA. Mahina signal. Anyway, so balikan po natin. So, ano ang paghahanda pa ng Department of Energy, ASEC, para kasi hindi natin narinig si Secretary Lutilla kung dapat ine-expect po namin ngayong tag-init may mga ganyang pagbagsak ng planta, red alert, yellow alert. Yung bang assurance po sana sa DOE na huwag masyadong mag-alala, ito na ang ginawa namin, hindi na magkakaroon ng power outage. Ganun po ba, ASEC Marasigan, sir? So ano ang mga immediate na ginawa po natin? Ayan, yung konkreto ba? Para sana ay maiwasan po itong mga power outages pagka ganitong mainit ang panahon. Marami pong salamat sa katanungan at clarification. Actually po, sa pamunguna po ni Secretary po Politilla, siya po yung mismo nagbigay ng mga direktiba sa ating mga power sector stakeholders na kung pwede mag-observa po sila sa ating mga iba't ibang kalatas. No? Naglabas po tayo ng mga advisories kung saan yung pong ating mga generators pinagbawalan na mag-conduct ng kanilang maintenance program kapag ka-summer season, maliban na lang po sa hydropower facilities. Sa ating pong transmission service provider, sabi po natin, kailangan malinis ang kanilang mga linya, maayos, sa A1 condition, at nasa tamang panahon po yung pagkakabit ng kanilang mga power transmission project. Samantalang sa mga distribution utilities naman po natin, meron po tayong abiso na dapat alam nila kung alin yung mga vital facilities at malinis ang kanilang malinya upang ipagpatuloy ang serbisyo ng kuryente. Ganun na rin po ang pananawagan natin sa mga big consumers natin na kung pwede ay mag-participate sa tinatawag na natin interruptible load program. Kung sakasakali man po na magkaroon tayo ng problema pagdating po sa pagdaloy ng kuryente, kung alam natin yung mga vital facilities, sila po ang magkakaroon ng pangunahing atensyon at bigyan ng replacement power supply. Ganun po ang mga kabuuan ng ating mga kalatas. Of course, pagdating po naman sa ating mga konsumidor, tayo rin po ay nanawagan na kung maaari ay mag-conserve tayo ng paggamit ng kuryente. Kung saan po, hindi naman po ito makakatulong na sa ating grid, kundi makakatulong na rin po sa ating bulsa. Yan po, sa panay ng mga consumer, siyempre, tayong magawa dyan, ASEC, kundi magtipid. Ayan. Kaya lang siyempre, ang in-expect din ng mga consumers, ayan, yung bang narinig namin, assurance na sapat ang kuryente mula po sa Department of Energy. At ano pa nangyari kay Secretary Lutilla? Hindi naman siya masyadong mahiyain nung araw. Bakit ngayon ay bihira na yata maririnig? Mas madalas pa marinig ngayon ang Secretary Mario Marasigan. ASEC. ASEC. Actually po, ang ating pong kalihim ay panay po ang pangangalap ng ating pong investment para po sa ating power sector. Sila po yung nangunguna kung paano natin i-promote yung pag-develop po ng ating sariling kakayanan at sa pagtatayo po ng mga planta na gamit ang ating mga renewable energy resources. So nangangailangan po kasi natin ng mga alap tayo ng mga investment, hindi lang sa mga lokal na investors, kundi maging sa mga foreign investors. Nandiyan rin po ang ating pag-iisa sa iba't ibang bansa para po makatulong sa atin na ma-develop ang kabuuan po ng ating energy industries. Alam naman po natin na supply lang ng kuryente, hindi po natatapos yan sa mga planta. Nandiyan rin po ang pangangailangan natin ng mga transmission system at sa atin naman po mga distribution utilities ay kung paano natin mai-improve ang kanilang mga services sa pamamagitan po ng paggamit ng tinatawag nating intelligence network, po, yung smart grid technology sa ating pagbibigay po ng serbisyo. Kaya tayo po lahat ay halos kulang ang oras sa pagbibigay po ng serbisyo para sa ating mga konsumidor. ASEC Mario Marasigan, sir, maraming salamat po sa inyong paliwanag. Thank you and good morning at sana po ay hindi tayo makaranas ng brownout, power outage. ASEC, thank you so much po. Thank you and good morning. Maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo, ASEC. Dummy.
bayan. Ang galing-galing naman pala ang Secretary Lutilla eh. Nangangalap naman ng mga Ba't hindi ang tanong kasi lakay ng taong bayan sana marinig natin mismo si Secretary. Hindi, at saka kahit hindi natin marinig kung ramdam kung natin. Ramdam, Ang ramdam natin, init ng panahon, brownout, pagbagsak ng kuryente, power plant, ba yan? Daming Ito pa, sasabayan pa ng water interruption. No. Dito kay Yuel Reyes, yan ang isa sa mga ibabalita natin ngayon sa mga nangyayari sa Metro Manila ngayon. Yuel Reyes. Good morning, Lakay, Sister L. Pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ang malaking bahagi ng Makati City. Kasunod ng isasagawang line meter at strainer declogging, bahagi ng maintenance activities. Ayon sa Manila Water, kabilang sa apektadong barangay ang Guadalupe Viejo, Barangay Bel Air Village at San Lorenzo simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Gayon din sa Barangay Pinagbuhatan naman sa lungsod ng Pasig. Samantala, apektado naman ang Barangay Batis at Kabayanan sa San Juan dahil naman sa isasagawang pipe maintenance. Sa bahagi naman ng Pasay City, binuhusan na ng semento ang bahagi ng kalsada sa Sales Road sa Pasay City matapos madiskubreng may sinkhole o malaking butas sa kalsada. Ayon sa DPWH, pinatutuyo na lamang ang semento bago lapatan ng aspalto at posibleng buksan na sa mga motorista simula mamayang hapon. Samantala, kasabay ng ika-374 na anibersaryo ng Marikina, binuksan na rin ang libreng dialysis center. Layo nitong magbigay ng libreng assistance sa mga nagpapadialysis na matatagpuan sa 4th floor ng Marikina Sports Complex. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Yuel Reyes. Ayan, anday pa lang mawalan ng supply ng tubig din. First gen na mga Lopez, bibili ng LNG. Ano nga ba yung LNG, Sister L? Liquefied natural gas mula sa China. Ba't sa China? Wala ba sa ibang bansa? Alamin natin report mula kay Miss Nicole Lopez. Siguro mas mura. Ayan, Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Sa kabila ng mga issue tensyon sa West Philippine Sea, bibili ang isang Philippine firm ng liquefied natural gas o LNG sa China. Sa stock exchange filing noong Lunes, inanunsyo ng first gen ng mga Lopez na ginawaran nila ng kontrata ang CNOOC Gas and Power Trading and Marketing Limited. Ito ay isang state-owned company sa China na siyang pinakabagong foreign firm na magsusupply ng LNG sa bansa. Ayon sa first gen, nakasaad sa kontratang ibinigay nila sa CNOOC na magde-deliver ito ng isang LNG cargo na may 130,000 cubic meters ang dami sa subsidiary nito sa FGen Singapore. Ang CNOOC o ang China National Offshore Oil Corporation ay ang pinakamalaking offshore oil and gas producer sa China. Sa katunayan, nakausap na ng PXP Energy Corporation ang CNOOC noon para sa oil and gas exploration pero wala namang naging update ukol dito. Ang PXP Energy Corporation, kung saan isa sa Board of Directors si Manny V. Pangilinan, ay isang upstream oil and gas company sa Pilipinas na nabuo taong 2007 at subsidiary ng Philex Mining Corporation. Pero ngayon, sa kabila ng mga tensyon sa West Philippine Sea, tiniyak ng CNOOC na tuloy ang pagde-deliver nila ng LNG sa Pilipinas ngayong Mayo. Ibababa ang ibibigay nitong liquefied natural gas sa First Gen Clean Energy Complex sa Batangas City. Sa ngayon, pinatatakbo ng First Gen ang 4 na gas-fired power plants, kabilang na ang San Lorenzo, San Gabriel, Santa Rita at Avion sa Batangas. Ang 4 na plantang ito ang nagbibigay ng pinakamalaking supply ng enerhiya na kailangan ng Pilipinas. Sa sektor ng enerhiya, LNG ang nakikitang gas na gagamitin sa mga susunod na henerasyon upang makaiwas na sa paggamit ng coal-fired na power plants. Matatandaan na binabanatan ng environmental groups gaya ng Clean Air Asia ang coal-fired power plants dahil ito ay isa sa mga sanhi ng polusyon sa hangin at delikado sa public health maging sa kalikasan.
Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos kada US dollar, ang pinakamababang antas sa nakalipas na halos 17 buwan, habang naitala sa $90.02 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Naku, maraming salamat Nicole. Abay, tataas pa ang palitan ng dollar. Sabi ng ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay. Ilan lakay? Sa opening Magkano? 57.10. Oh, tumaas nga. Oh, tumaas. Bumabagsak pa ang halaga ng piso. Ayan, maraming salamat Bishop Ephraim Fotagana. Sabi niya, congrats. Congratulations sa DZRH. I joined the millions of your fans, listeners sa DZRH declared as one of the most trusted media outlet. Thank you po. All of you deserve our praises and prayers for the job well done. Thank you, Bishop Fahutagana. At sa lahat ng mga listeners po natin at sumusubaybay po sa atin. Thank you and good morning. At yan ang kaba natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Stay hydrated. Hi sa mama ko, Mama Yoli. At sana po ay wala ng brownout. Ayan, wala ng water interruption. Ngayong mainit ang panahon. Susunod na operasyon tulong Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Actimed Quality Generic.